napaka-personal ng doctrine of perseverance. Kung si Jude, isang dating unbeliever, isang kapatid na minsang nagduda, isang taong nabuhay sa gitna ng apostasy at false teaching, ay kept by God until the end, which is yung title natin, then this doctrine is not cold. It is not mechanical, it is not detached, it is hopeful, it is deeply personal. Kaya mga kapatid, yung buhay ni Jude ay nagpapatunay ng kanyang teolohiya, ng kanyang theology. Yung kanyang doxology ay hindi lamang isinulat niya, ito ay isinabuhay. At ang Diyos na nag-ingat kay Jude ay ang parehong Diyos na nag-iingat ng kanyang bayan hanggang sa wakas. Same God that kept us until the end of this year is the same God that will keep us until the end. Again, those whom God calls, He keeps. Those whom He keeps, He will glorify. Sabi sa Romans 8:30 in harmony sa ating teksto ngayong umagang ito. So ayun po. And pangalawang point is the kept people. So ngayon, kanina nag-zoom in tayo kay Jude. Mag-zoom out naman po tayo sa mga tao ng Diyos. Mga kapatid, pakinggan natin yung sinabi ni Jude sa Jude 24. Sabi niya doon, "Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy." Yung sentro po ng pangungusap na ito ay hindi yung lakas ng Kristiyano, kundi yung kakayahan ng Diyos. Hindi nagsisimula si Jude sa "you must," kundi sa Him who is able. At dito pa lang, malinaw na yung pundasyon ng ating ang ating katiyakan ay hindi nakasalalay sa ating kakayahang manatili, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na mag-iingat. Mahalagang linawin agad natin na hindi sinasabi ni Jude na yung tunay na Kristiyano ay hindi na kailanman madadapa. Hindi niya tinatanggal yung realidad or yung reality ng sin, ng kasalanan, ng kahinaan o ng pakikibaka. Yung salitang stumbling dito ay hindi simpleng pagkakamali o pansamantalang pagbagsak, kundi final falling away, isang ganap at tuluyang pagtalikod kay Kristo. Yung apostasy na dinidiscuss niya sa mga previous verses na humahantong sa total separation from Christ. At kung babasahin natin yung buong sulat ni Jude, malinaw yung konteksto nito. Totoo yung danger, totoo ang panganib, may mga taong nahuhulog, may mga false teachers na nanlilinlang, may mga nagsisimula sa loob ng iglesia, ngunit nagtatapos sa pagtanggi sa pananampalataya o nagtatapos sa pag-reject sa authority ng Panginoon o ng salita. Kaya ang tanong na bumibigat sa sulat ni Jude ay ito: sino yung mananatiling nakatayo? At yung sagot ni Jude ay yung sagot niya something na hindi inaasahan ng marami or probably hindi inaasahan ng mundo. Kasi hindi niya sinabing yung mananatili ay yung pinakamalakas o yung pinakadisiplinado o yung pinaka-consistent sa panlabas. Sa halip, malinaw yung sagot ng kasulatan. Ang mananatili, dyan sa binasa natin, ay ang mga iniingatan ng Diyos or ang mga iningatan ng Diyos. Not the strongest, not the most disciplined, not the most consistent, but those whom God keeps. Those whom God keeps, sila yung hindi tuluyang babagsak. Ito yung tinuturo ng ating doktrina patungkol sa perseverance of the saints. At malinaw itong pinapahayag ng Westminster Confession of Faith sa 17.2. Sabi po roon, this perseverance of the saints depends not upon their own free will, but upon the immutability of the decree of election. Ibig sabihin, nananatili tayo hindi dahil hindi tayo nagkakamali, kundi dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi nga sa Hebrews 13:8. So we persevere because God preserves. We remain because God remains faithful. We endure because God does not change. Kaya nga sinasabi na ang perseverance ng mga banal ay talagang perseverance ng Diyos kasama ng kanyang mga tao, kasama ng kanyang bayan. Isipin nyo yung isang barko, 'di ba, na dumadaan sa gitna ng napakalakas na
bagyo. So ayun yung i-picture natin, yung alon ay nagwawala. Let's say sobrang lakas ng alon, yung hangin, sobrang lakas din ng hangin at parang anumang oras ay maaring matangay yung barko. Pero yung tunay na dahilan kung bakit nananatili yung barko ay hindi dahil malakas yung barko, hindi dahil mahina yung alon, hindi dahil mahina yung hangin, kundi dahil matibay yung angkla nung barko na yon. Kung yung angkla ay nakakapit, mananatili yung barko kahit gaano kalakas ang bagyo. Ganyan yung biyaya ng Diyos sa kanyang bayan. This year, maaring malalakas ang bagyo, maaring may tukso, maaring may pagsubok, may panghihina, pero mas malakas ang angkla. At hindi lang dito nagtatapos yung katiyakan ni Jude. Hindi lamang niya sinasabing iingatan tayo ng Diyos hanggang dulo. Sinasabi rin niya kung paano tayo tatayo sa dulo. Sabi po doon, and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. So hindi barely saved, hindi nakatungo sa hiya, kundi blameless. Yung salitang ito ay courtroom language. Usapin po ito ng legal status. Yung pagiging blameless, hindi ng emotional feeling. Sa huling araw, walang accusation ng tatayo, walang charge ang mananatili at walang condemnation ang magiging posible. Bakit? Hindi dahil naging perfecto yung ating sanctification or naging perfecto tayo while we are still in the flesh, kundi dahil yung katuwiran ni Kristo ay binilang sa atin. Palino itong pinapahayag ng 1689 London Baptist Confession of Faith sa chapter 11.1. Sabi po doon, not by infusing righteousness into them, but by pardoning their sins and by accounting and accepting their persons as righteous by imputing Christ's righteousness unto them. So yung ating kasalanan ay inimpute kay Kristo. Yung kanyang katuwiran ay ibinilang po sa atin. Kaya nasasabi ni Pablo ng buong katiyakan that there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At pansinin din natin, hindi lang sinasabi ni Jude na tayo ay ihaharap na blameless, kundi with great joy. Hindi lang ito ating kagalakan, ito ay kagalakan ng Diyos mismo. Yung Ama na nalulugod sa natapos na gawa ng anak na inilapat ng Espiritu sa buhay ng mga hinirang, kung ngayon ay lumalapit tayo sa Diyos na may takot, may guilt, o may hiya, darating yung araw na yun na yung lalapit ay may ganap na kagalakan at ganap na pagtanggap dahil ang Diyos na nag-iingat sa atin hanggang dulo ay siya ring Diyos na magdadala sa atin sa kaluwalhatian. And as we go to point 3, which is the keeper, and we talk about na lahat ng glory ay nararapat lamang sa Panginoon. Natural lamang na ilapit tayo po ni Jude sa pinakamahalagang katotohanan sa lahat at yon ay ang Diyos mismo. Dahil sa huli, ang tanong ay hindi lang sino ang iniingatan. Hindi ayon yung main question, sino ang iniingatan, kundi sino yung dapat tumanggap ng lahat ng papuri sa pag-iingat na ito. None other than the keeper who deserves all the glory alone. Kaya nagtatapos si Jude hindi sa exhortation kundi sa doxology, isang pagsambang nakaugat sa katotohanan. At sa puntong ito, malinaw na malinaw yung mensahe, ang kaligtasan ng tao ay hindi nagtuturo sa kakayahan ng tao, kundi sa kadakilaan ng Diyos. Sa puntong ito, malinaw yung mensahe, yung kaligtasan natin ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon. Pansinin ninyo, walang ibinigay si Jude na kahit katiting na credit sa human effort. Walang God did His part, you did yours. Walang shared glory when it comes sa mga bagay na to. Wala pong partial contribution. Ang himig ng doxology na ito ay iisa. Soli Deo Gloria. Sa Diyos lamang ang lahat ng kaluwalhatian. Kaya nga ganito rin yung wika ni Pablo. Sabi niya sa Romans 11:36, for from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. So yan po yung pangwakas na bersikulo matapos ring talakayin ni Paul yung mystery ng salvation ng Israel. From Him and through Him and to Him are all things, na makikita din natin yan, na natalakay din natin yan sa chapter 2 ng London Baptist Confession of Faith. Pero pansinin din natin yung apat na salitang ginamit ni Jude: glory, majesty, dominion, at authority. So itong mga salitang ito, hindi lang yan basta poetic words. Yung glory, tumutukoy sa bigat at halaga ng Diyos. Yung kanyang intrinsic worth na hindi nadaragdagan at hindi nababawasan. Yung majesty, yung kanyang transcendent greatness. Yung Diyos
ang nahigit sa lahat ng nilikha, yung dominion. Ayan yung nagpapahayag ng kanyang sovereign rule. Walang pangyayaring makakalampas sa kanyang pamamahala at yung authority ay ang kanyang unquestioned right to reign. Walang bumoboto laban sa kanya, walang nagveveto sa kanyang kalooban. Sa madaling salita, ang Diyos na nagliligtas ay ang Diyos na naghahari. Dito pumapasok ng malinaw yung redemptive work of Christ. Bakit sa Diyos lamang ang lahat ng glory? Dahil yung kaligtasan ay ganap na gawa ng Diyos. Ang Ama ang naghalal bago pang lahat ng panahon, ang anak na yung tumubos sa takdang panahon sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay at ganap na sakripisyo, at ang Espiritu ang naglalapat ng kaligtasang yon sa puso ng mga hinirang. So walang bahagi ng redemption na nakaasa sa tao para magtagumpay. Kung si Kristo ay namuhay ng perpekto para sa atin, namatay bilang kapalit natin at muling nabuhay upang tiyakin yung ating katuwiran, paano tayo magkakaroon ng dahilan para mag-angkin ng glory na to? Diba? Ito yung kagandahan ng ating pinanghahawakang katuruan. Pinapakita nito na ang kaligtasan na hindi cooperation kundi redemption, accomplished and applied. Yung ginawa ni Kristo ay hindi potential na salvation or partial salvation. Ito ay effective, ito ay sufficient at victorious na salvation. Kaya kung tayo ay iniingatan hanggang dulo, kung tayo ay ihaharap na blameless, kung tayo ay dadalhin sa kalwalhatian, ang tanging makatuwirang wakas sa lahat ng ito is we proclaim that all glory belong to God alone. Kaya nga sinasabi ng Scripture, salvation is not your own doing. For by grace, you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. Sabi sa Ephesians 2:8-9. So at kung gusto mo rin ng pinaka-direct na dagger sa pride natin, pakinggan mo to. Sabi sa 1 Corinthians 1, verses 30-31, sabi doon, and because of Him you are in Christ Jesus, so that, as it is written, let the one who boast, boast in the Lord. Hindi tayo makakapag-angkin ng glory dahil si Kristo ang sentro ng redemption. Ang ginawa niya ay hindi possible salvation, kundi finished salvation. So when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished," and He bowed His head and gave up His spirit. So yung bisa ng sacrifice niya ay malinaw po mga kaibigan at kapatid. Sabi sa Hebrews 10:14, "For by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified." Kaya kung tayo'y iniingatan hanggang dulo, again, kept by God until the end, kung tayo'y ihaharap na blameless, kung tayo'y dadalhin sa glory, ang makatuwirang wakas ay ito: all glory belongs to God alone. At dito rin pumapasok yung wisdom na kapag nakita mong Diyos ang pinagmumulan ng lahat, mawawala yung pagmamataas natin, mawawala yung pride natin at mapapalitan ito ng pagsamba. Sabi nga ni John Calvin, ang puso daw ng tao ay laging gustong maghanap ng ibang glory. Sabi, man's nature, so to speak, is a perpetual factory of idols. Hindi lang po to mga idols na rebulto, kasi parang ayun yung nagiging konteksto for most of the time na it just refers sa mga idols na rebulto, but anything can be our idol. Hindi lamang yung mga rebulto, kundi anumang bagay na mas tumatabon or mas inuuna natin sa Diyos. Whether it be yung trabaho mo, whether it be yung mga relationship natin, or whether it be yung kayamanan, those can be our idols. Kaya hindi lang to theology, itong katotohanan na to, ginaguard din tayo sa idolatry. Kapag tunay mong nakita ang glory ng Diyos, pati yung joy mo magiging God-centered. Paalala pa nga ni John Piper that God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. At pansinin din natin yung temporal scope ng doxology ni Jude. Sabi niya, before all time, and now, and forever. Ibig sabihin, yung katapatan ng Diyos ay hindi nagsimula ngayong taon,
hindi rin matatapos sa susunod na taon. Ang Diyos na naghalal before the foundations of the world, tumubos sa kasaysayan sa pamagitan ni Kristo at nag-ingat ngayon sa kanyang bayan. Siya rin yung Diyos na tatapos ng kanyang sinimulan. Kaya nga may ganitong confidence si Pablo. Sabi niya sa Philippians 1:6, "And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." So as opposed dun sa illustration natin kanina sa mga planners, walang nasasayang na mga plano. Walang napuputol sa kanyang tipan. Kaya habang papalapit tayo sa pagtatapos ng sermon na ito at sa pagtatapos ng year 2025, ang tamang posture ng fellowship natin ay hindi self-confidence, kundi humble worship. Hindi kaya ko, kundi salamat Panginoon. Hindi I held on, kundi God, you held me. At tulad ni Jude, yung ating huling salita ay hindi pangako ng gagawin natin. Ano ba yung mga gagawin natin? Kundi papuri sa ginawa na ni Kristo at sa patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At dito tayo natatapos yung doxology na ito, mga kapatid, not with ourselves, but with God, not with resolution, but with worship, not with fear of the future, but with confidence in the Keeper. Again, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now, and forever. At bilang paglalapat, babalikan lang natin yung tatlong punto ng mabilis. Yung unang punto, the kept author. So mga kaibigan at kapatid, yes, it is deeply relevant that Jude wrote this epistle. Jude wrote this letter, and yes, Jude himself is also kept by God until the end. Naging buhay na patotoo siya ng kanyang sinulat na doxology. Pero tandaan natin na yung sinulat ni Jude ay isa sa pinaka-sobering na sulat sa New Testament. It was written to believers who were surrounded ng danger, not outside the church only, but inside. So start pa lang ng year 25, ma-share ko lang kasi nag-iisip ako nun ng ireregalo sa mga kapatiran, sa mga attenders. Start pa lang ng year 2025, nag-iisip na ako ng ireregalo for December. So last year kasi yung binigay namin. Pero dahil ako yung nagda-notes ng lahat ng preaching last year, I planned to create a parang coffee table book na compilation sana lahat ng preaching for the year 2025 since nasa notes ko naman lahat ng preaching. Pero hindi natupad yung plano na yon kasi nagkasakit din si Sister Reg, tas may mga nangyari sa church na inalaw ng Panginoon. So wala yung coffee table book na yon ngayon, wala yung coffee table book at the end of this year, but here we are still gathering together in His name because God kept us. So at balik tayo dun sa illustration natin nung simula, hindi lahat ng sinulat sa planner ay mangyayari. May mga pahinang mananatiling blank, may mga goals na mabubura, may mga petsang hindi nating inaasang mapupuno ng luha, ng pagod o paghihintay because of this danger. At may mga plan sa planner na hindi matutupad. But the greatest assurance for the new year is not a well-designed planner, but a sovereign keeper. Yes, not a well-designed planner, but a sovereign keeper. Walang blankong pages sa Panginoon. Walang plano niya na hindi natutupad. Kaya bago tayo maglatag ng goals o ng plano, bago tayo mag-isip na ano bang gagawin ng church natin sa year 2026, inaanyayahan muna tayo ng salita ng Diyos na itanong ang mas mahalaga. Sino yung mag-iingat sa atin hanggang sa dulo? Katulad kay Jude, sino yung magdadala sa akin sa presensya ng Diyos? Hindi lang ngayong taon, kundi sa mga susunod pang taon. Hindi lang sa mga susunod pang taon, kundi hanggang sa wakas. Yung pangalawang point, the
kept people. Itong epistle ni Jude ay hindi nangako ng madaling daan. Subalit, nangako siya ng kept people. This year may include yung mga unanswered prayers, mga lingering na weaknesses ng bawat isa, mga difficult na pagsunod, slow na sanctification. Pero itong mga bagay na to cannot cancel God's purpose. He will present you blameless before His glory. Yung hope natin for the new year ay hindi improvement but completion, and that completion is guaranteed by God Himself, not confidently sa ating mga sarili, kundi securely sa Panginoon. Not trusting yung consistency natin but resting in God's faithfulness. Again, the same God who chose us before time, the same God who redeemed us at the cross, the same God who preserves us by His Spirit will also bring us safely home. Whether it be kung darating na yung Panginoon o tatawagin niya na tayo, the keeper who deserves all the glory alone. Sa ating buhay Kristiyano, yung greatest assurance natin is not our resolve but God's ability. Si Jude does not end with pressure but with praise dito sa kanyang sinulat na sulat. He deliberately moves us from human responsibility to divine ability. Ano yung theological weight ng ending na to? Jude knows na kapag yung mga believers, kasi dun sa sa mga previous verses, sa mga naunang verses, matindi yung pagwa-warn niya sa mga believers. Sabi niya doon, contend. Sabi ni Jude doon, keep yourselves. Sabi ni Jude doon, be vigilant. So, pero bakit niya in-end, ano yung theological weight ng ending na to, na in-end niya in a doxology? They may end up proud kasi itong mga believers na to, dahil nga yung mga instruction ni Jude or yung mga warning niya, it's about you keep yourselves. It's about you na sinasabi niyang be vigilant. It's about dun sa mga believers na sinasabihan niya to contend. Pero alam ni Jude that they may end up either proud, thinking that they are succeeding by strength, or discouraged dahil nare-realize nila kung gaano kahirap yung mga bagay na to na sinasabi ni Jude, to contend, to keep yourselves, to be vigilant. So ganun din sa atin, hindi natin sana makita, may we not end up either proud dahil nakikita natin na nagsasucceed tayo, or hindi rin tayo ma-discourage dahil nakikita natin na mahirap itong mga pinapagawa, itong mga warning ni Jude. So Jude anchors everything sa katotohanan. Yung ultimate keeping of the believer does not rest on the believer, but on God, the keeper, at lahat ng glory, majesty, dominion, and authority ay sa Diyos lang. Hindi ito shared glory, kundi sa Diyos lamang lahat. Soli Deo Gloria. This is why Jude 24-25 is not merely a benediction. It is the theological climax of the letter. Mga kapatid, habang tayo papasok sa year 2026, sa bagong taon, hindi ito sermon tungkol sa pagiging mas organized, kundi tungkol sa Diyos na hindi kailanman nagkukulang sa pag-iingat. Hindi ito paalala na kaya mo to, kundi isang mas mabuting balita na hawak ka ng Diyos now and forever. Samahan niyo po ako sa John 10:28-30. Sabi po roon, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one. And as we relate this theme ng Jude, no false teachers, no apostates, no danger whatsoever can snatch us out of God's hand. As we enter a new year, also full of unknowns, also full of temptations and pressures, nire-remind tayo nito that the same God who kept the church then is the God, or the same God who keeps His church now. Kaya whatever this year holds para sa ating lahat, we begin it, simulan natin to where Jude ends. Now, to Him who is able to keep you from stumbling, and to Him alone
be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. The same God who kept Jude until the end is the same God that will keep us until the end for His glory. Sa mga kaibigan naman po natin na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon, yung Jude 24-25 ay puno po yan ng katiyakan. Pero may malinaw din itong tanong. Sinasabi ng teksto na ang Diyos ay able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. Ngunit mahalagang maintindihan mo to, kaibigan. Yung pangakong ito ay para sa mga nakay Kristo. Tulad ni Jude, yung kept author natin, maaring malapit ka sa katotohanan pero hindi ka pa mananampalataya. Kung tama yung pagkaunawa mo sa doktrina, laging hahantong yan sa pagsamba. Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones, as theology is ultimately the knowledge of God, the more theology I know, the more it should drive me to seek to know God. Tama na ba yung pagkakaunawa mo sa salita, kaibigan? Ayun yung tanong natin, tama na ba yung pagkakaunawa mo sa doktrina? Tulad ng iglesyang sinulatan niya, the kept people, maari kang nasa gitna ng bayan ng Diyos pero hindi ka pa kabilang. At tulad ng doxology na nagtuturo sa keeper, malinaw na walang sino man ang makakatayo sa harap ng Diyos sa sariling lakas. Kaya yung tanong ng teksto na ito ay ito, ito yung tanong sa iyo, kaibigan, sino ang maghaharap sa iyo sa presensya ng kalwalhatian ng Diyos? Hindi yung iyong morality, hindi yung iyong religion, hindi yung iyong kaalaman, kundi si Kristo lamang. Si Kristo na namuhay para sa mga makasalanan, si Kristo na muling nabuhay upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga tao, at ang parehong Diyos na able to keep ay siya ring handang magligtas ngayon. Kaya yung panawagan ay simple at malinaw. Magtiwala ka hindi sa sarili mo, kundi sa Kanya. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya ngayon, ang pangako ng Diyos ay ito. Ang Diyos na nagliligtas ay siya ring Diyos na mag-iingat before all time and now and forever. Now to Him who is able, sabi dun sa beginning ng ating text, mga kaibigan, siya ang may kakayahan. Si Kristo lang ang may kakayahan. Now, to Him who is able. Kaya do you recognize yung iyong kasalanan? Just like Jude, be a servant of Christ. If you recognize your sin, magsisi ka sa iyong kasalanan at magtiwala ka sa natapos na gawa ni Kristo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat sa pagtuturo niya sa amin ngayong umagang ito. Salamat sa pagtatapos ng taon na ito, ng year 2025, at sa pagpasok namin sa panibagong taon, at kami po ay lumalapit sa inyo with humble and thankful heart. Salamat sa patuloy niyong pag-sustain sa aming gawain. Salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ikaw ang Diyos na nag-iingat, and you kept Jude. You also keep your people, at ikaw ang aming keeper hanggang dulo, at ikaw rin ang keeper who deserves all the glory and praises, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami kung may mga pagkakataon na nanghina kami, na discourage kami this year, we got distracted, at minsan ay nadadapa pa. Pero salamat, Panginoon, dahil kayo ang hope namin. Yung hope namin ay hindi sa grip namin sa inyo, kundi sa grip mo sa amin. Lord, as we enter itong panibagong taon, naway i-keep nyo kami. Keep our minds, keep our hearts, keep our homes, keep our fellowship, at i-guard nyo rin yung aming mga sarili sa anumang false comforts, anumang mga quiet compromises na maaaring naglilinger sa aming paligid, even sa mga temptation na maaaring unti-unting humihila sa amin palayo sa iyo. Naway turuan nyo kami to be watchful, pero at the same time teach us na mag-rest sa inyo, dahil kayo ang may hawak ng lahat ng bagay na ito hanggang huli. Salamat din po sa inyong pangako that you will present us blameless before your glory with great joy, not because sa sarili naming katuwiran, but because of Christ, at
at dahil sa kanyang redemptive work. And then, as we end this year and start another, nawa ay mapaalalahanan kami sa iyong natapos na gawa tulad ng naturan sa aming teksto sa Jude 24:25. Ikaw lang ang Diyos na tagapagligtas, sa iyo lamang rin ang glory, sa iyo lang ang majesty, ang dominion, ang authority, now and forever. Sa pangalan ni Jesucristo, our Lord and Keeper. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pangaral ng kanyang salita. Para po sa ating pangwakas na himno, tayong lahat po ay tumayo as a response din and related to the preaching of the gospel. Christ, our hope in life and death. These are in life and death. Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong. Holds our days within His hand. What comes apart from His command? And what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess. Eyes are open, life and death. Truth can calm the troubled soul. God is good, God is good. Where is His grace and goodness, Lord? His blood holds our faith when fears arise. Who stands above the storm? Who sends the waves that bring its light unto the shore? The rock of Christ. Sing, oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we sing. Rise our hope, life and death. To the grave, what shall we sing? Christ He lives, and Christ He lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life with Him. There we will rise to meet the Lord, and sin and death will be destroyed, and we will reign sin and destroy. And Christ is ours. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess. Christ our hope in life and death. Our hope springs eternal. Now and ever we confess. Christ our
tayo po'y dumako sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon naming Diyos na tunay at tapat sa buong nagdaang taon mula noon, ngayon at magpakilanman. Indeed, now to Him who is able to keep you and preserve you until the end. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Kami nagpapasalamat that indeed ang kaligtasan ay hindi dahil sa ginawa namin, kundi dahil sa gawa ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat dahil kayo ang nag-preserve, ang nag-sustain sa bawat isa, ganoon din sa inyong iglesia, na indeed through our worst moments, doon namin mas nakikita ang kaningningan ng aming Panginoong Hesukristo. And as we enter this new chapter, this new year indeed, naway mas lalo pa kaming lumalim sa pag-ibig at pagkakilala sa aming Panginoong Hesukristo. Magdulot ito ng kababaang loob, magdulot ito ng tunay na pagsisisi sa aming mga kalamigan, sa aming mga kakulangan, at mas maigting pang pagtingin, pag-ibig sa aming Panginoong Hesukristo. Hindi namin ito baliwalain, kundi naway tulungan nyo kaming ito'y aming seryosohin. And indeed na hanggang sa huling minuto, na until such time that you call us home and be presented as blameless, ay makita kami, Panginoon, na nanatili kaming tapat, na sama-sama na ang inyong iglesia ay blameless sa inyo. Ganun din, Panginoon, ang tunay na ang aming pag-asa sa buhay at kamatayan ay hindi ang aming katatagan, hindi ang aming kakayanan, hindi dahil kami nabubuhay para sa aming sa sarili, kundi dahil tapat ang Panginoong Hesukristo mula noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa katotohanan ito. Naway ito'y tanggapin namin at mapanatili namin sa mga mabulay-bulay namin sa mga paparating na araw at sa pagharap ng bagong taon. Salamat o Diyos, mapurihan ka Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maligayang araw po ng ating Panginoon.